Ito yung ganap natin sa kapitong araw ng Ramadan dito sa bansang Turkey. So, yung unang ulam na gagawin ko dito guys ay magbe-bake ako ng turkey or sa Bisaya papabo. So nilagay ko sa screen yung mga pangpalasa na ginagamit natin dito. Ihalo ko lang siyang mabuti hanggang mag-well combined. So bali may inad pala ako dito guys na liquid or sabaw guys. So yung sabaw na inad ko dyan guys, isabaw nito guys kasi nga pinakuluan ko muna ito kasi sobrang tigas nga nito no. So hindi kaya ng isang oras lutuin sa oven. Pinalambot ko muna siya guys gamit ang pressure cooker. Tapos ay nilagay ko na dito yung ating mga gulay dito sa ating seasoning para magkalasa talaga siya ba. Ating karne ng pabo naman guys ay malasa na ito kasi nga nung pinakuluan ko ito ay tinimplahan ko na siya. Hindi naman ito karamihan yung karne natin guys. Siguro mga 5 piraso lang ito. Nga kami lang naman ang aking bossing yung kakain nito no, yung mga bata hindi ko alam kung kakain ito. Then yung isa sa sikreto guys na nagpapalasa or nagpapasarap talaga ng mga ulam guys ay itong ating butter. Ay maniwala talaga kayo guys, isa sa nagpapasarap ng ulam ay ang butter. Naglagay lang ako doon ng mga siguro 2 kutsara yun. Ako na siya binake sa oven ng 1 oras. Dahil may ulam na tayo guys ay kailangan may kanin din. Ang tawag nila dito guys ay pilaf perinch. So yung ginamit naman natin dito sa pag-isa nitong ating sherry ay itong ating cooking oil at saka itong ating butter. Dahil nga sinasabi ko sa inyo yung butter ay isa sa nagpapalasa ng pagkain. So before nga pala tayo nagluto nitong ating kanin guys ay nagbabad na ko ng bigas ng mga 30 minutes. Binabad ko sa mainit na tubig na may asin itong ating bigas bago natin ito lutuin. Nung nag-golden brown na nga itong ating sherry, tsaka ko nilagay itong ating nahugasan na bigas. Hinalo lang natin yung bigas at tsaka yung sherry na ako naglagay guys ng 1 baso sa sabaw ng pabo kanina. Mas lalong sasarap itong ating kanin. Nagdagdag din ako dito guys ng 1 pang baso ng mainit na tubig. So bali 2 baso yung ating nalagay dito na liquid. Ko lang siya guys, tinakpan and then niluto ko siya sa katamtamang apoy. Next na putahin na gagawin ko dito is yung sabaw. Dito nga ginisa ko nga itong ating suhan or onion sa ating olive oil. Tahin lang natin siya guys hanggang sa lumabas nga yung kanyang aroma. Sa sangkap na gagawin nating sabaw guys ay itong ating celery root. Bili kasi ako sa market guys kasi nakita ko sobrang presko at saka malaki din. Kalimutan ko lang kung magkano pala yung bili ko nito no. Dahil nga medyo malaki ito so yung kalahati lang yung ginamit natin dito. Binalatan ko lang siya at hiniwa ng maliliit and then yung mga dahon-dahon niya guys ay hinugasan natin siyang mabuti. Hilulutuin din natin yun. After ko nga mag-isa ang sibuyas guys ay nilagyan ko siya ng tubig. Then itong ating nahugasan na bulgur. Bali mga 2 kutsara lang na bulgur yung ating ginamit dito and tinimplahan natin siya ng asin at paminta. Napakuluan natin siya hanggang maluto nga itong ating bulgur bago natin ilagay yung iba pa nating gulay. While nakasalang yung sabaw natin guys ay tiningnan ko muna itong ating kanin at luto na pala. So dapat guys yung kanin ay hindi dikit-dikit or hindi lata kasi yung asawa ko ay hindi siya kakain kapag ganun. Pagkatapos ay takpan natin ito guys at saka balutin natin ito ng kumot dahil nga may 1 oras pa tayong hihintayin bago nga ang iftar. Para pag oras na ng kainan guys ay ayan mainit pa siya no. And then sa kabilang banda gagawa tayo ng tinatawag namin dito na jajik. So bali nagkudkod na ako dito ng 1 piraso ng cucumber and nilagyan ko siya ng mint at saka itong ating asin and din itong ating yogurt. So inihalo ko lamang siyang mabuti guys at nung nahalo ko na nga siyang mabuti ay ibinalik ko siya sa ref dahil mamaya-maya pa naman yung kainan guys. So para naman malamig siya kapag kinain. Yung pinakalas na gagawin natin dito guys ay itong ating tomato salad. Naghiwa lang ako dito ng maraming kamatis and then nilagyan natin ng kaunting parsley pang pabango and then pagkatapos ay naglagay ako ng olives at saka itong ating cucumber. Ihalo lang natin siyang mabuti guys at and then isit aside. Asikasuhin ko muna itong ating sabaw. So naluto na yung ating bulgur and then inilagay ko na dito yung mga gulay-gulay natin guys, yung carrots, yung ating celery at saka itong ating dahon din ng celery and then naglagay ako dito ng another sabaw kanina na pinakuluan natin sa ating pabo or sa turkey para mas malinamnam yung ating sabaw. Takpan and then lutuin guys hanggang sa lumabot yung mga gulay. Makalipas nga 1 oras guys ay naluto na nga itong ating binake na pabo. Dahil oras na ng kainan guys ay ayan, let's eat. Ito na lahat guys ang ating handa sa ikapitong araw ng aming Ramadan dito sa bansang Turkey. So hanggang dito lang guys. Thank you for watching.